Oops! Welcome back sa atong channel guys. Ayan, welcome sa ating channel. Ayan, introducing ground ay magnetometer. Ang bagong-bagong 3D system guys na meron siyang sound mode. Meron pa siyang sound mode guys na magnetometer. So nakaka-detect po siya ng metal sa ilalim ng lupa. Pag yung metal guys around 1 to 2 meters deep ay mahahagip niya, madidetect niya. So parang meron na siyang detector, ika nga, di ba? So ang ganda niya guys. Tapos susubukan natin dito sa area guys. Ayan, itong area na ito guys ay meron siyang old fruit tree. Anong tawag ito? Fruit tree. Ayan, old fruit tree. So, ang pangalan ng prutas nito guys ay parang atis. Parang atis yata. Pero barubo ang pangalan nila dito sa lugar nila guys. Barubo po siya. So, ayan. So, iti-check namin guys yung site na yan. Isa kasing old tree na may butas siya sa loob nito. So, parang ang balat na lang niya guys ang buhay nitong punong ito guys, dahil sabi nga ng may-ari dito, panahon pa ng kanyang lolo ito, so posibleng nandito na ito dati yung panahon ng gira. Pero sa tingin ko guys, hindi na siguro aabot kung panahon ng gira guys, dahil 80 years lang yung 80 years lang yung lifespan ng mga fruit tree. Ayan, katulad din ng coconut o yung niyog. 80 years ang lifespan. So after na ma-reach niya yung 80 years, ay mamamatay na po yung puno. So yung iba din aabot ng 90 to 100. So bihira lang po guys. So ito guys, ayan no. So tignan nyo ating video, ginamit natin dyan o kinalibrate natin yung ating gadget bago ibigay sa ating ka-TH, dahil nga gusto nga po niya yung 3D scanner na meron siyang parang detector. So itong sound mode niya, so nakaka-detect talaga. So kahit na iti-test natin siya ng mga relos, singsing, kwintas, o yung maliit na ginto, tutunog siya. So, maganda siya guys dahil 3D scanner na nga siya. Meron pa siyang sound mode. Yan. So, i-check natin guys. Calibrate natin sa site. Ito guys, promise guys, magandang gamitin. Talagang very handy siya. So, yung baston niya, wireless po siya. And then connection po siya doon sa laptop. So, yung laptop naman, yung ating ginagamit dyan guys ay Future Series 3D scanner. So ang ganda niya kumpara po sa mga cellphone o di tablet lang, dahil dito sa laptop kasi ay natatansa natin ng husto yung ating 3D result, o mababalasan natin guys, mababaliktad, makikita natin yung lahat ng anomaly sa lupa. Ayan, ito guys, itong pag-scan namin dito ay hindi siya natapos dahil dito nagsimula kami sa left side papunta dito sa bandang puno. Instead na papasok na po sa puno guys, pagdating po sa pagtapat po sa may puno talaga sa ilalim nito, kasi may butas ito, biglaan pong namatay yung aming 3D. So dalawa lang po ang posibleng dahilan nito, yung pagkalubat niya. Pangalawa po ay ginalaw po tayo ng ibang elemento dito guys. So may kasabihan nga, kung naniniwala tayo din sa mga elementong yan, ang sabi nila ay meron pa pong pahintulot o magbibigay tayo guys ng alay, parang ganun. Pero sa akin guys ay hindi na po. Ayan po, so ayan, tignan nyo guys, tinapat na niya sa may puno. Itong puno guys, may butas ito sa likod. Sa likuran nito. Ako nasa harap ako Yan. So, ang bunga nito guys ay parang atis, pero malalaki po siya sa atis. Yung atis kasi,
ang pinakamalaki doon ay yung parang kamao lang ng isang tao. Pero ito guys, meron pang mas malaki pa doon sa kamao. So, ewan ko lang, barubo nga ang tawag dito sa amin guys. Ayan po guys, nagtataka siya, itong gumagawa, nag-i-scan, namamatay po yung 3D, nagbi-blink po siya at nag-shutdown. So, ibig sabihin, pwedeng naglubat siya or something, naubos yung kanyang energy. So, dito kami kinakalabutan guys. Ayan o, yung punong yan merong butas po siya sa ilalim. So, dito kami kinikalabutan dahil instead na meron na sanang nakitang metal object dito sa loob mismo ng kahoy, ay bigla pong namatay yung ating 3D baston. So, yung ating GEM o ground eye magnetometer. So, ayan nagkagulo kami dyan. Meron sanang na-spot dito sa ilalim mismo ng puno. Yan guys. So, lipat kami sa kabilang area guys. Idudugtong ko lang dito. Pero sa isang area din na magkasama dito guys sa kanyang site ng ating katiits. Ayan, lipat tayo doon guys. Ayan, dito naman guys sa kabilang area, mapapansin natin dito merong hukay at merong Chinese bamboo. Ayan, tinatanong ko lang yung may-ari dito guys kung ano yung naging posisyon ng Chinese bamboo na yan at bakit po sila naghukay dyan. Ito po sagot ng tatay, nakatriangle po dyan yung Chinese bamboo na nasa around 10 meters by 10 meters triangle position. Tapos nung hinukay nila dito sa gitna guys, itong may butas, meron silang nakuha na helmet, isang helmet na nakataob at isang pistol. Ayan, pistola po guys na kinalawang. So hindi na siya guys, hindi na siya gagana dahil puro kalawang na siya. Dito nakuha guys mismo sa butas nila around 3 meters from the surface. Ayan. So dito guys, dinikod ko siya. So sa akin lang na decoding, depende po kung ano ang decoding ninyo kayong mga nakapanood ngayon guys. So posibleng direct under po siya guys dahil yung helmet nga ay nakataob. Pero yung pistol guys, ang ibig sabihin kasi ng pistol ay bearing referensya. So bearing, pag sinabi natin bearing kasi, so start here, dito sa baba, start here, papunta kung saan yung kanyang ulo ng kanyang barrel. So saan yung dulo ng pistol. Doon yung kanyang target guys. Tapos dito sa kanyang guys, kung wala dito guys sa main shop o dito sa butas nila guys, kung wala diretso guys, papuntang east 90 degree, gagapang tayo mula sa ilalim guys, around 6 to 15 meters. Nandun po yung treasure papuntang east. Ayan, dito po sa may patag na ito guys, dito po mismo yung sa aking decoding lang. Pero ito guys, dito kasi hindi natin na-scan guys dahil nga po nalubat yung ating gadget dyan na ground eye magnetometer 3D scanner. So na-stop po kami sa operation yan. Pero ito, sinasabi ko sa ating katiits na talagang positive ito dito. So babalikan ko to, i-check ko ito. At syempre ito dinaanan lang namin. So talagang nasa gilid lang po siya ng creek. Ayan po siya. Tapos itong creek, may old barubo. Sabi nga nila, itong barubo guys na kahoy. Ayan po. Ito. Ito ang sabi ng tatay na ito yung pinakaluma, kumbaga century tree. Kaya lang po, hindi lumalaki yan guys, yung puno na yan. Kasi po nakatungtong siya ng malaking bato. So itong barubo tree o kahoy, mula doon sa triangulation ng bamboo tree, ang compass positioning po niya ay nasa 40 degree north to east. Ayan. 40 degree northeast. Ayan po siya. Tapos yung mula dito sa barubo naman papuntang
balon, meron kasing spring dyan o balon, nakaharap po yung balon sa north. Ayan, so perfect reference po siya na ang balon ay nasa north. Tapos, itong item naman, naka-east position 60 to 90 degree. Ayan, dito po guys. Ayan. Diba? So, welcome po sa ating exploration guys. Ayan. Ayan guys, ito po yung ginamit natin na ground eye magnetometer. Ayan po siya. So, magnetometer po siya guys dahil nakaka-detect na po siya. Mas high-tech na po siya sa ibang scanner 3D dahil nga po ay magnetometer na siya. So when we say magnetometer ay nakaka-detect po siya ng mga metallic objects sa ilalim ng lupa. Ayan. Thank you so much for watching guys. Please like and share.